Ang sagot naman po dito, mga bossing, no? Marami po ang Sabi po ni Bonoan, mga kababayan, na namumuno sa DPWH, ewan ko po sa inyo kung papaniwalaan nyo o hindi. Ano po ang sabi? mas marami po ang matitino at mahuhusay na mga tao sa DPWH. Oh, yun naman pala. Magtiwala tayo, mga kababayan. Langya. Sa kaliwat kanan na mga ghost project, sa tingin ninyo, papaniwalaan kayo ng sambayanang Pilipino na mas madami ang nagtitiwala? Di ba? Sa tingin ho nila, maniniwala ang mamamayang Pilipino doon? Tingin ko hindi ho, mga bossing. No? Tingin ko hindi ho. At baka gusto nga buwagin na kayo at palitan na kayong lahat dyan sa DPWH eh. Di po ba? Sa kaliwat kanan ng mga ghost control na naman, sa mga kaliwat kanan ng mga ghost project, dyan pa nga lang halata na kayo ng mamamayang Pilipino kapag ho yung kanilang lugar, mga bossing, ang ayos-ayos daw. No? Ang ayos-ayos daw. Magulat sila, biglang lalagyan ng karatula, lalagyan ng signage. So, may gagawin dito. Sabay gaganunin na. Ano tawag doon? Jackhammer na. Jackhammer na. Bubutas-butasin na yung kanilang kalsada. Itetenga ng pagkatagal-tagal. Butas-butas lang. May nakita ko niyan sa saan ba to? Sa Manggahan. Dati ho yun, sa may floodway. No, tagal, nakatenga. Sabi ko, ilan ba na itong nakatenga na gano'n? Bakit hindi pa din gawa? Ang ayos-ayos naman itong kalsada nito. Flat na flat. Walang lubak. Gigibain. Oh, doon pa lang madami nang nagtatanong na mamamayang Pilipino, bakit ang hilig nyo magbutas? Ang ayos-ayos ng kalsada namin. Tapos gagawin ninyo. Gagawin ninyo. Oh. Muli, hinihingi ko po ang inyong tulong na matukoy ang mga taong sangkot sa mga katiwalian. Kayo po ang dyan Kayo po ang nandyan. Dapat alam nyo yung mga galaw nung mga bata nyo dyan. Di ba? Sabi ni Ronnie De Guzman, mag-like na po tayo at subscribe. Oh. Ilan na ba like natin? Sige, bahala sila. Siguro yung ibang mga nandyan mga DDS kaya ayaw mag-like, no? Tuloy! Sa mga paggawaing bayan. Maniniwala po ba tayo dito sa tao na to, mga kababayan? Kaliwat kanan, yung mga nakikita natin. Ganon din dito sa amin, matinong kalsada, binabakbak, sabi ni Mary Oranza. Kayo na po ang humusga kung dapat po natin pagtiwalaan. Ngayon ho, mga bossing, eto ang tanong, no? May lifestyle check na isinusulong ang Pangulo, mga kababayan. May lifestyle check na isinusulong ang Pangulo, mga bossing, no? At ang House leaders, mga kababayan, diyan sa Kongreso, walang problema. Wala po silang problema na maisama o wala po silang problema na i-check yung kanilang pamumuhay, i-check kung saan nanggagaling yung mga perang pinanggagasos sila, etc., etc. Ayan ho. House leaders, walang problema. Isama sa lifestyle check. Hiri, isama ang hudikatura. Ang tanong ho dito, mga bossing, papayag naman kaya yung mga senador natin sa mga pa-lifestyle check ng Pangulo? Di ba? Alam ko si Inday Sara Duterte sabi, okay na okay yan. Sali kami dyan. Okay. G kami dyan. Sabi ni Inday Sara Duterte. Pero kapag kayong nagkatanungan na, Inday, pwede na po bang buksan yung inyong bank account na joint account ni dating Pangulong Duterte? Wala, hindi mga pumapayag. Mamumukpok pa ng mikropono yung dating Pangulong Duterte sa sobrang pagkapikon. Di ba? Dapat kung talagang G sila dyan, okay sila dyan, doon umpisahan. Di ba? Kung ayos sa kanila yung lifestyle check,
Doon umpisahan ho. Suportado ng leader ng Kamara na utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa sa ilalim sa lifestyle check ang mga kawani ng pamahalaan. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative House and Public Account Chairperson o Chair Terry Redon. Mahalaga na hindi lang iisa ang ahensya ang tutukan, kundi lahat ng sangay ng pamahalaan. Ang tanong kung papayag ba ang Senado dyan? Papayag ba yung ibang mga sangay ng pamahalaan dyan? Baka hindi. Baka matakot. Baka magsiresignan. Kapag kaho natuloy yan, ano? I think wala naman pong problema na magkaroon din po ng lifestyle check sa mga miyembro ng Kongreso, miyembro po kahit sa hudikatura. Kasi syempre kailangan po talaga ang all out, talagang all encompassing. Tsaka ito ho, mga kababayan, napakasimple lang ho, no? Kung ikaw wala kang tinatago, sali ka dyan. Kung ikaw wala kang tinatago, join ka dyan. Sagot ka kagad. No? Pero hindi yung style nung Sara Duterte, ha? Yung style ho ng Vice Presidente, mga kababayan, yung tipo ba, oh, sige, okay sa amin yan. Pero kapag ka nagkalkala na po, kapag kayo, sige, unahin na natin, umpisahan na natin sa inyo. Wala na, takot na ho yan. Takot na ho yung mga yan, mga bossing. No? Takot na po yung mga yan. O, kung ano-ano na ang sasabihin niya, mamumukpok ng mikropono sa ulo, pinupolitika. Ibabalik lang po niyang mga yan. Pinupolitika kami ng mga yan. Kaya po, pag tumatakbo dito, yung kanilang mga supporter at ipinagtatanggol po sila, paulit-ulit lang sasabihin, pinupolitika pa kami niyan. Wala ho silang maayos na sinasabi na dahilan. Dahil nga po, walang maayos na o walang konkreto na depensa yung kanilang mga iniidolo ho. Diba? Dagdag pa niya. And more importantly, mayroon hong talagang mga expectation on all government officials na talaga naman pong dapat we should be able to lead and live modestly. At ito pa ho mga kababayan, isa doon sa ikay naiinisan at asar na asar po ang mga DDS, wala pong iba kundi si Congressman Benny Abante, handa, ready. Kung nais ng Pangulo, simulan sa DPWH, well, in good, no? Pero kinakailangan lahat yan, pati judiciary, lahat na talagang magkaroon ng lifestyle check. Ready sila, oh. I am in favor of what the President has said. Baka hindi mga kurakot yan, iba madadamay lang sa kawalang yaan. Sabi ni Joel Depano, sis, nakikinig lang kasi busy ako. Di ko nakita. Sabi ni Henry Victorio, dapat unahin ang mga Duterte sa lifestyle